Hype Network presents. Hi everyone, I'm Jim B, and this is Rewind, a throwback podcast. Hello everyone, welcome to Rewind, a throwback podcast where we rewind to the past and to our memories with a sip of wine. And we have to say this over and over again, we have to repeat this. Grabe, it's our anniversary season. Kaya naman, lahat talaga ng features or lahat ng episodes natin we made sure that it is really special. They are really special as in every way that they can be. And what makes this special ngayon, ang ating episode, ang tagal ko na siyang niyayaya to talk about this passion project of hers. Alam niyo naman na every season, we really feature at least one passion project. And I am so glad that she finally said yes. I used my friendship card and I used Rewind's anniversary season card para mapa-oo siya. You have been hearing her since season 1, season 2, season 3 lang siya hindi nag-guest. And now she's back and she's talking about her passion, her own love that is outside the usual things that we are actually talking about. Ito ay tungkol sa clay art. So from Kendall to Roflo, ngayon clay art naman tayo. At ang kasama natin, naging guest ko siya sa season 1 sa Toys episode and sa season 2 sa ating 90s Kalig Flicks episode. We have Random Republica herself, Kate Adahar. Hello, Tita Kate. Hi, Jimpy. Thank you for having me. Yes, Finally. thank you also for saying yes. Thank To be you. featured finally. It's been a long while. It's been a long time since I've been asking you to guest Oo nga. and be sorry. interviewed and talk about your clay art. And finally, you said yes. It's my honor. Excited to talk about it. Thanks. Ay, nako. Yun naman ang maganda that you are excited to talk about it. And I am also excited to learn kasi actually, alam mo, napapag-usapan lang natin to pag may gusto kong ipagawa sa'yo, kapag ka Mm-mm. may mga naka-curious akong projects mo na pinopost mo sa dati mong Instagram account na Slice of K, pero hindi na yata yun yung pangalan ngayon. So, ngayon, ito na. So, ito na yung katuparan nun. Malalaman na natin paano ba nagsimula. Kasi, ang ganda-ganda nung napili mong hobby. Ang clay art. Tama ba? That's how you call it, clay art. Oo, polymer clay art. So, Bakit kailangan specifically, yun. Okay, go. Explain mo na. Inunahan pa kasi kita. iba-iba yung kinds of clay. Pero yung close to what I'm doing, meron kasing isang kind, yung air dry clay, which I also tried. Pero kailangan medyo mabilis. Yung difference kasi is, yung polymer clay, it's a bakeable kind of clay. So, binibake mo siya para mag-harden siya into to what you formed. Meron kasi yung air dry clay, no need for baking with just air. By just air drying, nag-harden yung clay. So, yung choice ko is yung polymer clay. So, una sa lahat, gusto ko muna magpa-thank you sa'yo because of you. Grabe yung support mo na sinishare mo, ganyan. So, I meet people who have their designs customized through you. Yung mga friends. Okay. Oo, peer inisip ko talaga. promotion. So, thank you for the Oh. support. Yun naman yun. Yung question mo kanina na kung paano napunta sa clay. Yeah, bakit bigla kang na-interest sa clay art? Kailan niya nag-start? Actually, nagulat din lang ako. I underwent a workshop in 2018. Pero mga 2016, 2015, or earlier than that, nakakakita na ako ng polymer clay earrings, ganyan. And I realized recently, nung nakita ko yung parang naglinis ako sa kwarto, nakita ko may hair clip ako from the 90s made out of polymer clay. So parang, oo, ever since bata kasi, mahilig ako for anything cute. Like, nag-collect ako ng Hello Kitty, Sanrio fan ako, Tweety Bird, super fan ako. So, mahilig ako sa mga ganun, yung mga cute stuff. So, I think, hindi ko makalimutan yung nakita ko one time sa Glorieta. Merong pair of earrings na Cookie Monster at saka cookies na earrings. So, hindi ko makalimutan. Parang naisip ko, parang feeling ko lang na parang, wow, parang feeling ko gusto kong matry, makagawa nito on my own. So, Anong year yan? mga siguro 2016, 2015. Pero even before that, nakakakita naman ako. Pero ito talaga yung nag-purchase ako sa mall. Tapos naisip ko, parang gusto ko to matry. Kaya lang syempre busy tayo sa work. So, hindi ko nagagawa.
And then in 2018, parang alam mo yon mga parang on a random weekend, hinanap ko lang talaga yung hashtag sa Instagram na Polymer Clay Workshop PH. Di ba lalagay mo ng PH kung gusto mo ng local. So, nung nakahanap ako sa Greenbelt, nakahanap ako ng workshop. As in, wala lang slots. Nung kinontact ko yung, wala lang slots. Pero, sobrang galing lang kasi minessage ako parang a day before na may nag-back out. Tapos, and yung instructor doon, si shout out to Easy Guerrero. Siya yung naging parang mentor ko and now friend. Siya talaga yung first workshop ko. Nung na-try ko doon, wala, nagtuloy-tuloy na. Kasi I've always been parang interested sa arts, ganyan. So, nag-calligraphy ako, nag-watercolor Oo nga. painting. Parang lahat na-try ko yung mga nag-workshop ako kasi mahilig talaga ako mag-drawing, ganyan. So, feeling ko, kailangan ko talaga ng creative outlet pag nasistress. So, ito na yung perfect project, yung clay art. So, after ko mag-workshop, na feeling ko pa noon, hindi ako magaling kasi nung bata, hate na hate ko yung mga Play-Doh eh. Kasi feeling ko nahihirapan ako mag-form. So, I think parang it took a while din. Parang through practice, natuto ako. As in, dati mas magaling pa yung katabi kong 10-year-old na bata. Oh, nag-workshop Oo. din yung Hindi 10-year-old? siya nag-workshop siya, pero prior to that daw, inaaral na daw niya sa YouTube. So, ang Ay, galing-galing niya gumawa. So, ang linis niya gumawa. Tapos, ayun, from there, nagsimula. As in, oven toaster lang gamit ko before. Kasi, I remember that. parang, Kasama kitang bumili ng oven oo, toaster. nakatira pa, Ay, yung, oh, ayaw hindi ko ba? ata. Oven na ata talaga yung binili natin na Oo, yung magkasama naghahanap tayo. tayo, naghahanap. Ah. Kasi noon, iba kasi hindi mo pa na, ano to, hindi mo masyado makalculate yung heat kapag oven toaster. Hindi mo siya nakokontrol Mhm. yung heat. So before, meron tayong good friend, shout out din kay AC Sales. Nagpagawa siya sa akin ng 40 agad. Nakita niya lang yung parang sa workshop ko yata ginawa kung ano mang character. Hindi ko na nga maalala ngayon kung anong creature ang ginawa ko doon. So, nag-order siya agad ng parang 40 pieces. So, yung 40 pieces na yun, Business mo na siya nun or nagpagawa lang siya talaga sa'yo? actually hanggang ngayon, hindi pa rin naman talaga to Ay, hindi, I business. mean, Pero parang, nag-a-accept ka hi- naman ng commission noon? I mean, hindi, ng commission hindi. work? Kasi nagtiwala lang talaga. Sa feeling ko noon, very raw. Kaya nga wala pa akong basic tools lang yung meron ako. Kung ano yung binigay sa workshop, yun lang yung meron ako. Kasi yung alam ko lang, basta yung binibili ko pa before, pa konti-konti lang. Kasi nagpa-practice pa lang ako. Tapos gusto niya 40 pieces. Sabi ko, sure ka ba? So ako naman, sabi niya, parang, tas wala siyang tight deadline. Sobrang bait. Inaccept ko. Pero dun din talaga ako na-test yung patience and all. Kasi nung inaccept ko yun, dun na talaga yung mafo-frustrate ka, may nasusunog. Kasi oven toaster lang eh. So, Oo. nasusunog siya. As in, alam mo, ang nangyari dyan, kahit na high quality yung clay na gamit ko, dahil oven toaster yung ginamit ko, hindi maganda yung heat, yung pag-bake, ilang beses akong umuulit. Ilang beses akong umuulit. Na-deliver ko sa kanya yung 40 na keychains. But after a while, na nag-purchase na ako ng oven talaga, inulit ko yun. Inulit ko. Parang, ano ko yung commitment ko sa parang first client na hindi ako happy, hindi ako confident kung okay ba yung quality ng yung gawa lang sa oven toaster. So, inulit ko lahat. Wait, so ibig sabihin binigyan mo siya ulit ng bagong 40 na Yes, set? yes, Eh, paano oo. yun kung naipamigay na niya yung dating 40? Hindi naman niya napamigay. So, sinabihan ko lang siya. So, parang ano lang, commitment lang yon na parang ayoko na yung gawa ko. Eh, biglang 'di ba, may pagbigyan siya tapos biglang masira. So, yun. So, So parang hindi ka confident talaga doon, feeling mo? kasi yung oven toaster hindi mo nga yung parang yung heat niya uneven. So, minsan madali pa lang masunog or luto na sa labas, hilaw pa sa loob, parang gano'n. Unlike yung Oo. oven talaga na hindi ko kasi ginagamit yung oven sa bahay kasi parang kahit na non-toxic siya as much as possible, parang I was advised na ihiwalay mo. Kailangan magaling ka rin mag-drawing or mag-art. Kasi yung mga nakikita kong gawa mo, like example, ako ginawan mo. Hindi naman nila makikita, pero hawak-hawak ko yung ginawa mo, mukha ko. Siyempre, ang hirap, paano ka naman gagawa ng mukha nang wala kang pagbabasehan, di ba? I mean, gets, kilala mo ako, but what if yung ibang tao or kunyari, yung black sheep,
Saan Oo. galing? Ako, yun, hindi, yun nga yung kwento ko sa'yo, mahilig ako mag-draw. So, I think it helps na parang na-visualize ko yung 3D format. But I also know of a really good clay artist na hindi siya marunong mag-drawing. Pero Hmm. magaling siyang gumaya. Halimbawa, bibigyan mo siya ng, magaling yung kamay niya mag-form, ganyan. Pero halimbawa, bibigyan mo siya ng photo or basta ng peg. Kaya niya yun. Mamomolde niya, Oo, ganon. mamomold na ako. Pero I think kung gusto Galing. mong gumawa ng original characters, it helps kung kung ikaw yung type na nagdo-drawing. Nagdo-drawing. Nakatulong naman sa akin because gusto nung client na ano yung take ko, ganyan. So, syempre, parang mas madaling i-visualize, ganun. Mas madaling And alam mo naman, nakikita mo yung mga cartoon drawings ko before na parang naging dream come true for me na makita sila in 3D format. Correct. Kailan Mm. ka nag-umpisa mag-accept ng commission? I mean, because it really takes a lot of confidence and guts already. Para, di After ba? AC, nagsunod-sunod from hindi lahat kaya ko i-accept before because of our work. Pero I think nung nag-pandemic na talaga. Nung nag Oh! Oo. So lockdown story siya because parang tagal natin na hindi lumalabas na Yeah, lalo na ikaw. Oo, ako, oo nga. Yung work, naka-Zoom naman. So, medyo may free time or parang I need to distress din. Kasi, parang kahit na okay naman sa bahay, yung feeling na hindi, that time kasi wala pang vaccines, 'di ba? So, parang, Oo. hindi mo alam hanggang kailan ako hindi pwedeng lumabas, tapos napapraning ka parate kung so, yun, nung may nag-request, parang sinubukan ko, tapos pag pinopost ko sa Instagram, meron ng ano 'to? Nag-a-ask. Nagsunod-sunod. Aha. Mm. Mostly friends or some are Mostly strangers? strangers, surprisingly strangers. May mga friends, siyempre, pero mostly strangers. Ang interesting diyan, isa sa mga first na nag-trust, ex-girlfriend ng kuya ko for her Ah, wedding. So, ah, yun. very Ex-girlfriend, interesting. Oh. yeah. So, yung ex-girlfriend ng kuya ko, kasi parang naging good friend naman namin siya. Parang family friend pa rin. So, she asked me kung willing ako gawin yung wedding toppers niya. So, yun. Sa US, So diyan nagsimula US-based yung pa siya, oo. So, siyempre, topper journey. oo. Na parang yun, parang ito sa series of trying out things na I haven't tried before. Ano yung niya, peg, para dun sa topper ng wedding cake? Silang mag-asawa. So, pinadalhan niya ako ng picture niya. Tapos, ang nakakatuwa kasi for a beginner, yung may nagtatrust sa'yo, tapos wala silang restrictions masyado. Tapos yung binibigay nilang deadline sa akin, mahaba. Parang they consider na hindi ka pa naman professional talaga. So, sige, Oo. take your time. Ayaw nila na ma-stress, ma-compromise yung mo. Artistry. Parang yung creativity mo, ganyan. Tama Parang, naman. oo. Of course, din siya, no? Yun nga, nag-start ang passion. And very rewind yung pinagsimulan as in talagang 90s hikaw, ganong level, di ba? Yes. Pero, gaano kamahal ang nangyari sa'yo? It was really an investment. Like, it's for the love of play art no una, di ba? Kasi nga, you don't accept naman commissions and you just do it for Oo, yourself. naman, oo. Sa totoo, siya, kasi yung nakwento ko nga, I've tried painting, I've tried, ano pa ba, calligraphy. Well, magastos din naman yan kasi iba-iba yung mga tools, 'di ba? Ito lang, magastos in a sense na merong oven involved, may Oo. kuryente involved, tapos yung clay, hindi ko na sasabihin yung price per pero meron naman kasi yung clay na pero wala ka naman masabing mura talaga na clay kasi matatakot ka naman bumili ng sobrang mura, 'di ba, kung hindi yung legitimate yung source. I would say naman na hindi naman siya kasing mahal siguro ng ano bang ibang hobbies. Pero parang yung naging ko lang siguro sa sarili ko, rule ko, kailangan paunti-unti na parang okay, make do with what you have. Yung kagandahan din kasi sa clay, hindi naman siya yung parang kailangan bilhin mo agad lahat. Ang dami ring Oo. alternatives. Minsan kahit na mga old toothbrush, pwede mong gamitin. Kung wala ka pa ng For tools, yan, oo, parang instruments, tools, na oo. napa-practice din yung resourcefulness mo diyan na o minsan wala akong ganitong item, hahanap ka ng ibang way to form or mag-create. 'Di ba alam mo naman kasi na gumagawa ako halimbawa realistic food, ganyan. So parang Oo.
Para may texture siya. Minsan gagamit ka ng kung ano-anong materials like yun, old toothbrush or parang ano ba 'to, papel de liha, mga gano'n. Ah, So, iba-iba talaga. So, minsan nga parang nag-aano lang ako, tinatamad ako halimbawa tumayo, gagamitin pati yung mga bottle caps ng alcohol, magagamit ka parang alam mo yun, hahanap at hahanap ka ng ways. So, I think naman, depende rin sa artist yun kung may option ka naman kasi kung bibili ka ng maraming-maraming tools eh. So, pero for me, ano naman siya, affordable. I would say affordable naman siya kung hindi ka hindi ka kung sure. hindi ka naman hindi ka naman bibili ng ano, kung nasa sa'yo pa rin yun eh, nasa sa'yo pa rin, nasa Oo. artist pa rin. Pero, ang isa sa mga ano ko din, questions, paano ka nakakahanap ng suppliers ng clays? Marami naman. Yung supplier ng clay meron sa mga malls, saka meron talagang mga kung saan ako bumibili kasi before ng painting tools, meron din nag-o-offer na rin sila ng clay. Pero sa totoo lang, maraming brands ng clay ang hindi available sa Philippines. So minsan, nagpapabili rin ako. Sa kung ba, may magta-travel, ganyan. Kaya lang kasi pwede kasing ma-expose sa sun, so usually Ay, bakit? Ano mangyayari pag na-expose sa 'pag yung sun? iba kasi 'pag papa-ship mo tapos na-expose sa sun, puwede siyang tumigas. Kasi it hardens because of heat. Ay, So, oo nga naman. yun. So, yun yung difficulty lang nun. So, mas maganda pa rin na So technically, ano ang pinakauna mo nagawa? Because the first commission work that you did was for AC. Pero, yung ikaw very talaga. first Oo. yung very first ko sa workshop, gumawa ako ng parang ref magnet na actually nasa Instagram ko yata yan. Ref magnet na may rice, may hotdog, and may egg. So, parang yun. Parang may face yung rice, ganyan. Bakit pagkain? I mean, Ah, everyone else ba pagkain yung ginagawa doon sa workshop or choice hindi. mo? Hindi, iba-iba. Actually, dun sa workshop, iba-iba yung mga pinatry. Meron palang pare-pareho kami, like unicorn, ganyan. Gagayahin mo yung sa instructor. Pero nung nung parang on your own, parang pagkain. Kasi even yung love for food lumalabas even sa drawings ko Well, kasi. Parang, di ba, may mga food fashion. So, yung love for food. Parang feeling ko kasi yun yung common sa maraming tao. Food. hindi, tsaka Kate, alam mo, kaya ako natanong kasi ang galing mo dyan eh. Like, I think kaya na-discover ng mga tao at nagpa-commission sa'yo because of your earrings na Thank mga you. isaw, hotdog, itlog, di ba? Ang galing-galing nun. Yung parang, ang galing, meron nakaisip na isaw, yung ano. Yung isaw, oo, naisip ko yun. Pero hindi ko pwedeng kunin pala yung credit for the egg. Kasi yung egg, yun yung nakita ko na rin before sa mga bazaar, mga egg. So, na-inspire ako doon. Pero yung isaw, kasi sobrang hilig ko sa isaw. Kaya ako naisip going hikaw. So, ayan napatingin tuloy ako. Gumawa ka rin pala ng lugaw. Lugaw. Oo, lugaw. Marami pa. Spaghetti, At meron ding caldereta. phone grip. Oh, may phone grip. Gawin mo nga ako niyan, tapos rewind Sige. logo. Ay, okay. Eh, sige. Dali. At Kaya. saka yung parang, ano bang klase yung mga like, kasi of course, gumagawa ka ng mga, parang cake topper na pwede mong decor for something, di ba? Ang dami mong binibigyan yan. Pero Kate, alam mo, may illusion pala siya, no? Sa picture, akala ko talaga, malaki siya. Like, remember yung Ah, mga precious moments ng ah. mga dolls? Akala ko ganun. Kaya, nung una, sobrang, manghang-mangha naman ako talaga. Pero mas, parang doble yung mangha ko na ganyan kalaki yung mga ginagawa niya. Kasi sa picture mo nga siya talagang precious moments levels ng Na laki. malaki, oo. Maliit lang siya because ibe-bake ko kasi eh. So parang mas matagal siya i-bake kapag usually yung gusto naman ng mga tao parang figurine size. So na maliliit na figurine. So mga 2 inches Oo. yan yung standard. Ano nga yung question mo? Ano pa yung mga ginagawa mo bukod sa yun nga, yung mga parang figurine or Ah, hikaw? nag-start kasi siya na parang yung naging comfort ko, parang yung comfort zone ko noon yung paggawa lang ng mga accessories. So, madali rin kasi siya. So, parang earrings ganyan. Hanggang sa yun nga, nag-request yung ex-girlfriend ng kuya ko na ng cake topper. Tas from there, ay, okay pala gumawa ng doll, ganyan. Na-explore ko, nag-enjoy ako doon kasi parang iba yung joy. For a time, parang sabi ko ayoko nang gumawa kasi mahirap eh. Ayokong gumawa na ng tao kasi parang nakakapagod talaga because
dadamitan mo yan, ganyan. May process din kasi na hindi mo pwedeng sabay-sabay na agad kasi yung kulay, maghahawa, parang, di ba, maglinis ka ng kamay, ganyan. So, napapagod ako noon. So, sabi ko, ano to? Pero iba yung joy pag tao, 'di ba? Parang kung makita mo nga naman yung sarili mo, doll form, ganyan. Pero hindi ko na pero ang ano pala, ang unique sa akin, hindi ko ina-attempt na maging kamukha nung Yeah, actually, meron kang template ng oo, faces. parang yun yung drawing ko. Na parang kung ano lang yung signature features. Kasi parang for me, mas gusto ko pa rin yung ang tawag nila nga kawaii look. So parang Oo. medyo cute Hindi yung nga face. kawaii eh. Medyo Pero chibi yung itsura. oo, Parang parang ganon. gano'n. So, parang hindi ko na ina-attempt na realistic siya. So, mas Oo. nag-e-enjoy ako na mukha siyang doll. Pero Kate, yung iba mong pinopost, no? Parang out of art talaga. Parang ikaw talaga yung gumawa. Actually, ito nga yung late na tanong eh. Dapat una pa lang ito na yung tinanong ko eh. Mm. You were always or you have always been immersed to art ever since. As in talagang mahal mo. Talagang yung paggawa, paglikha, talagang mahilig ka na noon pa lang. Anong bata? Oo. Oo. Mahilig ako mag-draw. Pero yung nasabi ko sa'yo, yung clay, adult na. Parang hindi ko Oo. siya gusto nung bata ako. Gusto ko yung Play-Doh, pero parang feeling na parang laging frustration yung naaalala ko pagdating doon. So yung creating, oo, mahilig gumagawa rin ako ng stuffed toys eh. So Yun nga, parang, yun yung oo. i-bring up So, ko kasi naalala ko bigla yung marshmallow na unan. yes. So parang ang dami-dami kong parang 10 years ago, mahilig kasi ako mag-drawing, tapos wala pa nga iPad nun. Ang ginagamit ko, Microsoft Paint. Ang Oo. hirap mag-ano. So parang dun pa lang na nag-i-imagine ako gusto kong gawin 'tong stuffed toy. Hindi ko nga naisip yung clay, eh. Ta's na-realize ko nung makakita nga ako ng clay projects na parang doll, sabi ko, "Ay ito pala yung faster way. Hindi ako kailangan manahi, kaya ko siyang i-form agad." So mas mabilis pa para sa yung clay kaysa sa Oo, kasi stuff hindi ako toy. gumagamit ng sewing machine, eh. So kapag 'pag nagtatahi ako ng stuffed toy, hand sewn talaga 'yon. Oh my gosh! Hindi ka Hmm, nagsa-sewing machine, grabe. sige. Ito yung Hindi ako isa sa mga marunong. favorite ko yung gumawa ka ng waffle na Hmm, anong tawag doon? Yung holder ng key tsaa ng holder, teabag, oo. teabag holder, parang Oo. gano'n. 'Di ba? Ang galing, Kate. As in, 'pag tinignan niyo yung Instagram ni Kate, super dami na niyang nagawa and true naman that she has always been an artist. Kasi parang ano talaga 'to, 'di ba, art account mo. Ang galing-galing. Backstory niyan, inside joke, ayun pala yung gusto ko rin. Parang ano kasi, mahilig din ako sa personalized. So, kung ba magpapa-drawing yung friend, yung parang kapag parang grade school pa lang, paggagawa ng card, gusto ko i-drawing yung friend or yung kung ano yung inside joke namin or parang yun yung card ko 'pag birthday or Christmas. So, na-realize ko lang ngayon na minention mo yung waffle. Inside joke namin yun ni Nikki, our friend Nikki. So, Yes, I inside joke remember. yan. So, tayo rin, or kay Pink Shi naman, mga favorite niya na food items. Sa'yo rin, parang hindi mo naman favorite pero memorable during the lockdown yung ube cheese. So, ube cheese Ah. pandesal. So, parang yun, yung may element of something personal. Yun yung ano pala, yun yung gusto ko sana ma-keep sa any creative project. Ang ganda, Kate. As in, ang ganda na parang talagang yung love mo for art, no, nag-manifest talaga with this and all the other projects that you've been doing. Pero this one is the most prominent kasi ang daming nagpagawa sa'yo without you opening it for commission, di ba? Ay, oo, I have to thank pala, Jessica din, Jessica Pag-iwayan na who reached out and wanted to featured me sa Manila Bulletin. So, feature niya yun, nakita niya sa Instagram, feature niya. I think that also helped kasi may mga nag-reach out din na strangers na nakita dun sa feature. Okay. Kasi nga naman kakaiba nga naman yung ginawa mo, eh, parang ang ganda-ganda. Eto na, kanina nabanggit mo 'di ba, yung parang ginagawa mo kapag magdadamit ka or gagawa ka ng tao. So sa pagbabalik natin dito sa Rewind, tatanungin natin si Kate kung
Paano ba yung mismong proseso niya sa paggawa ng dolls? Kasi Mm. that is the most complicated among all of, I guess, no? Dahil hello, talagang tao to, may ulo, may kamay, di ba? Hindi naman siya ganun Yes. na parang pag drawing mo, iisa lang. So dito Mm. natin malalaman ano ba ang proseso ni Kate sa paggawa ng kanyang clay dolls. And malalaman natin yan once we return. We'll just have a short break and then after that, magchichikahan ulit tayo about Kate Adahar's love for clay art. Dito lang sa Rewind, a throwback podcast. This is Mike and Ham from Please Pause. Meron kaming munting podcast where we talk about all things TV and film. And despite that, surprisingly, we are still married. Control freak ka kasi sa podcast na to. 30 seconds lang po ang meron tayo. Pakibilisan. From blockbusters to classics, superheroes to love teams, hit series to teleseries, join us as we have meaningful and meaningless conversations on the stuff we watched. Someday, mababago ka rin ang tagline na yan. Check out Please Pause on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, and other major podcast platforms. See you there! And we are back here on Rewind and Throwback Podcast, still on our anniversary season. And we are still talking to or rewinding with Kate Adahar, isa sa mga mabuti kong kaibigan and isa sa mga talaga nagpo-push for art with her clay arts. And isa sa mga pinaka naging prominent na artwork niya talaga about or with the use of clay or polymer clay ang clay dolls na meron din ako. Nagawa niya ako twice. Ako pa lang ba nagagawa naman ng 2 beses? Maliban sa mga kamag-anak ikaw mo. pa lang yung dalawa. Tapos parang meron pa nga tayong due na i-update yan kasi anniversary na nga ng... Oo, alam mo, nag-anniversary na yung Rewind, hindi ko na nakuha. So, Soon! paano pa ngayon? Meron kang bagong endeavor. Marinig din to ng iba na hindi ko pa tapos yung projects. Pero hello, ano yan? Meron ka ng bagong endeavor. So, Pero kaya paano yan. pa? Okay. Kaya nasa calendar. Yon. Calendar, okay. Pero Kate, yun nga, sobrang hirap. Feeling ko kasi kung ako lang, wala akong pasensya eh. I mean, I wouldn't do this. I would rather blabber like dito sa ginagawa natin. At least yun, sasalita lang ako ng effort, di ba? Pero ito, it takes too much time and effort. I remember, madaling araw na bago mo ibigay sa akin yung mga pinagawa kong keychain na baboy because madaling araw na nagbe-bake ka pa. Oo. Yun yung naaalala ko, di ba? And ilang pieces yun? 24, 25 pieces yata yun, di ba? And then what more, yung mga clay dolls na mas malalaki, mas merong, how do you call this, features, and iba-ibang colors ang involved. So, ano ba ang proseso para sa mga gustong malaman, at malay mo ma-inspire sila or hindi, charot, or hindi. Para at least alam nyo na ngayon pa lang, di ba, kung ano yung pinapasok nyo. Paano ba gumawa ng clay doll? Oo. Yung sa akin kasi, yun lang yung nakasanayan ko. I can't say na ito talaga yung process Pero ito rin siguro yung nakita ko sa mga naging teacher ko kasi ilan din yung workshops yata na na-attendan ko siguro 3 or 4. Parang if I remember it right. Medyo alam mo naman mahilig ako Sa iba-ibang teachers to. Oo. And lahat naman sila mababait. So parang minimix ko na lang kung what works for me. Yung sa akin, meron yung una sa lahat kasi yung clay, yung clays, they come in bars. Tapos, kailangan mo pa yan i-condition. So, parang pinapalambot mo pa siya. Hindi siya kagaya ng mga modeling clay na nilalaro natin ng mga bata na parang readily, na sila, malambot na. Ngayon, ito, kailangan mo i-condition. So, I even use yung pasta maker. Pero actually, meron na ngayong mga electric na pang clay lang talaga. Pero I use yung pasta maker para mas madaling mag-condition. So, kakamayin mo siya kung wala kang ganun, kakamayin mo para i-soften yung clay. Kung marami kang gagawin, sobrang daming bars of clay yung kailangan mo i-soften. So, sinasoften mo siya, i-form mo, tapos, kung halimbawa, lalagyan mo ng kulay, may iba-ibang materials for that. Tapos kung ipipaint mo, usually ipipaint mo after mo na ma-bake. So, may mga pre-baking na magaganap na minsan bago mo lagyan ng damit, kailangan i-pre-bake mo na muna para medyo matigas na siya at hindi na siya ma-deform, 'di ba? Parang ganoon. So, minsan rin siya, series of baking sessions din muna
nakakailang salang yung isang dal. Kasi minsan, okay, kailangan, Init na sila. Sorry. oo, so, yun, iintayin mo pa kasi na medyo lumamig kasi, 'di ba, sobrang So, init ang talaga. tagal. Oo, yun din yung siguro yung na-appreciate ko rin dun sa mga nagiging clients or friends na hindi sila nagmamadali because they know it takes time na matapos yan yung isang project, ganyan na. And anything handmade will require your time, your effort. Of Yun talaga. course. Oo, so So, ako ba yung binigay ko sa yung deadline noon? Ano naman? Justifiable naman. wala ka naman, may deadline ba yun? Parang, yung ano, Bago lang ng party. alam mo kasi, pag nagpa-plan ka ng birthday mo, parang sobrang 7 tagal weeks naman. ahead. Ganon. So, Oo. kung ako ay nag-cram naman noon, kasalanan ko na yun kasi hindi mo naman ako parang, uy, paggawa, hindi naman ganon. So, to be fair sa'yo. Tinitingnan ko ngayon yung ginawa niya sa akin. We will post on Instagram kung ano yung ginawa sa akin ni Kate, no? Habang kinikwento niya ngayon. Kasi, so, medyo na-realize ko. So, ibig sabihin ba the shirt na pink and yung shorts na Gold. brown or gold, ano to? Painted or clay? Hindi, meron ng clay. Pero minsan, meron kang, halimbawa, magmi-mix-mix ka rin ng clay ng iba-ibang ano. Halimbawa lang, yung red na nabili mo, parang masyado siyang, ano ba to? Bloody red. Gusto mo siyang maging medyo maroon. Lalagyan mo siya ng ibang clay. My parang, gosh! Ang may ganun pa, tedious diba? din, ah! Oo, tapos kung hindi mo siya ma-achieve, pwede kang mag-paint. Pero syempre, ano na naman yun, drying, mag-iintay ka ulit. Tapos syempre, kailangan mo i-coat yan para hindi siya basta mabura, mga ganun. So, kaya sabi ko, sobrang parang work of, ano yan, labor of love each Super labor of oo. love. Grabe. Oo, So, labor. eto, yung damit na ito, clay na to, kasi may umbok eh. Clay yan, pero nilagyan ko ng polka dots. Yung polka dots, Paint. yun yung Paint painting. yun, oo. Okay. When do you know if you have to paint it or use a clay? Siguro for preference na yun. Kasi pwede ko naman siyang lagyan ng dots na white lang, 'di ba? Dot na clay siya na ano, pero parang napaka-tedious din nung gagawa pa ako ng clay polka dots. So parang pinaint ko na lang, parang ganun. Oo. Sayang yung ano eh. Ang ganda din itong ginawa mo sa akin na ube pandesal. Kaya lang Kailangan natanggal idikit yan, kasi. oo. Oo. Kailangan idikit. Pati yung isang ube pandesal dito. Sige. Pero ang galing ng ube Papalitan natin pandesal, I swear. Grabe, nakakaaliw. Sobrang nakakatuwa. Pero, ganun pala Thank you. ang ano, Mm-mm. ganap. And sobra yan, pag mas maliit, 'di ba? Parang isa-isang gagawin mo yung pandesal. Yung pandesal na yan, kukulayan mo para magmukhang realistic. Hindi lang yan basta clay na purple. Minsan kukulayan ko pa yan ng paint or ng pastel, oil pastel, para magmukhang Pwede rin ang oil pastel. oil pastel, tama ba ako? Oo, oil pastel yung Oo, yung clay chalk pas. pastel. Oo, yun. Oo, yun yung ginagamit ko. Ay, hindi oil pastel, chalk pastel. Tama. Sorry, Okay. I have to check. Ano ba yun? So, parang yung... Sorry, clay pas ata, brand ata. Oo, mali pala. So, yun. Parang chalk type siya na yun. So, maraming possibilities na kaya sabi ko kasi sobrang dami ring kung resourceful ka lang, hindi mo naman kailangan bilhin lahat. Kasi 'di ba, parang ang dami-daming kulay ng clay. Hindi ko naman yan lahat bibilhin. So minsan nagmi-mix na lang ako. Grabe, no? So, definitely, mas mahirap gumawa ng clay doll than the smaller ones. Or was there also a For me challenging... mas madali yung smaller ones kasi yun lang yun eh. Pag clay doll kasi, Ang daming layers. ang daming layers. Ang daming bakery bake. And then, Tas iniisip minsan- ko lang kapag may ginagaya kang, mas madali kung halimbawa kagaya na sa'yo, nabigyan mo akong freedom, basta ikaw or ako ba, i-gift ko sa'yo. Ako lang nag-iisip, parang mas may freedom. Pero kapag yung client nag-request na may certain photo gagayahin, dun ka ngayon challenge na nako baka. Diba? May certain placement ng kamay. May mga time, kailangan magkayakap, yung mag-asawa, mga ganun. So, mas challenging pa yun. Dalawa yung i-bake mo sabay. Grabe din, ano? Ang daming gagawin. Pero yung mga baboy, sabay-sabay mo yung binake, ganun. Kunyari. Oo. So, yun naman, madali kapag same
parang simple design, tapos simple design na similar lang lahat. Parang yung Oo. black sheep din dati na ni-request yung first yung kay AC, kaya lang nun na-challenge ako sa paggawa ng mga curly, yung parang nila, yung may curly. Oo. So sobrang gumamit ako ng strainer, ganyan. Yung sa'yo naman, yung pigs, lang yun, yung parang factory, parang nag-work sa factory, gagawin mo muna lahat ng bilog, tapos yung face, yung parang gano'n. May gagawa ka ng sarili mong process. Wait, ito mga curly na ito, clay to, hindi ito buhok. Patingin, ano yan? Yung sa black sheep. Yung black sheep, clay din yan. Pero dinaan ko sa alam mo yung strainer? Para magmukhang gets ko Oo. na yung sinasabi mo strainer. Okay. Imagine, nasusunog. Sa sobrang hirap niyang gawin, ikakabit mo siya isa-isa kasi may ginagamit din na bakeable glue para dumikit. So, Oh. after ko siya gawin, syempre, para inisip ko, para ma-save yung kuryente, sabay-sabay ko sila lulutuin, di ba? Oven Oo. toaster lang gamit ko nun. Nasunog. Kasi sobrang taas pala nung heat, maliit yung item. Ulitin ko ngayon lahat. Oh my Tapos, bibili ako gosh. ng bagong clay. So, parang yun, yung challenge din doon, minsan, pala, maraming tao na aaralin na lang nila on their own. Pero yung sa akin no, nakatulong na nag-workshop ako kasi marami nang matuturo sa'yo na don'ts. Na okay, you're not supposed to do this. Kesa ita-trial and error mo pa. Sa Oo. parang Ang dami palang super na pinagdaanan din ng iyong Oo. naging journey bago mo talaga, would you say, nabihasa ka na ngayon? Siguro confident lang ako sa yung ginagawa ko pero I still have a lot to learn. Parang ang dami Oo. parang bawat project minsan kailangan ko reviewin. Paano ko kaya gagawin yun? How is that possible? Paano ko pagmumukhaing realistic? Ganon. So, exciting naman siya kasi challenge ka nga gawin. Sino yung unang taong ginawan mo ng clay doll? Unang taong ginawan ko ng clay doll, yung unang-una, hindi pa siya super tao, pero makikita mo siya sa Instagram ko. Nung nagpo-promote ng Metro Manila Film Festival, gumawa ako ng, small doll na naka-orange dress. Nagpa-practice pa lang ako. Yun ay The Oh! Girl in the Orange Dress na Oo. movie. Pero yung first person na ginawan ko talaga, work best friend ko, si Pam. Siya, yun Mm. talaga yung doll na talaga na may hawak na ice cream. Hindi ko alam, siguro nasa dulo pa ng Etong Instagram. naka-red? Oo. Ayan, throwback to my very first clay doll. Oo Ayan, nga. ayan. Yeah, ito Nakalagay. yung sobrang nakyutan lahat ng tao kaya gustong magpagawa Oo. lahat. I Natuwa remember sila. this. Oh my gosh, Ayan ang pala kasi, ganda-ganda. Oh. kaya pala hindi ako nagki-clay doll before. Wala pa akong oven na convection oven na may control. So, nung na-purchase ko yun, nag-try ako agad mag-clay doll. Kasi ayoko mag-aksaya ng clay sa oven toaster. Alam na, sobrang bait nung mga kapatid ko, yung oven toaster sa bahay. Sabi, sige, gamitin mo na yan for your clay. So, yun. Kate, alam mo ko ano pang isang cute din kasi sa ginagawa mo kaya feeling ko mas na-appreciate ng mga tao whenever they see it online. Nilalagyan mo rin kasi ng art yung mga photos. Like, ang galing-galing. Alam mo, isa ka talaga sa mga pinaka-creative na taong kilala ko. Thank you. Imagine mo, pati yung clay doll creative na as it is, pero yung mga sinasamahan mo ng kumakain ng Brazo de Mercedes, ng Sans Rival, Oh, nagtatago sa bintana, ang I galing. think, ayun, yun pala yung theme nung ko, nagtatago sa bintana. Ayun, may story, yung parang medyo cartoon. Kasi yun nga yung dream ko talaga noon na to give life dun sa mga drawings ko. Hindi ako natuto ng animation. Ngayon ko lang to na-realize nung tinasabi mo yan. Na hindi ako natuto ng animation nun eh. Pero gustong-gusto ko talaga to give life sa characters noon. So, yung very first drawing ko, parang Brazo de Mercedes Buster, yung girl na hinahabol niya yung cartoon na Brazo de Mercedes. So siguro may secret dream ako na maganyan, na meron na to bigyang buhay yung mga food items, ganyan. Eto ngayon nakita ko lang, pati ba naman cookies pala 'no, pinagtripan mo rin? I mean, this is Cookies? beyond clay art anymore. Meron kang spritz cookies? Oo. As in yung mga pati baking kasi ngayon na minention mo yan, 'pag binalikan natin sa Facebook, ang una kong interest was fondant.
making. So, gumawa ako ng Ah. Hello Kitty fondant cake, mga gano'n. So, gustong-gusto ko talaga yung drawings ko nga magawang 3D. So, Kate, I guess, mas gumagawa ka rin kasi ng cakes talaga. And parang, ang tingin ko dito with clay doll, kaya puro clay dolls or clay art mismo, kaya puro food yung ginagawa mo. Mahilig kasi talaga ako sa Kasi, mahilig ka sa food and at the same time, at least ito mga to hindi nag-expire or hindi ayun. makakain. It's forever. Kaya, mas True, true. magandang ibigay, di ba? Kasi nga, ikaw rin naman, parang isa rin sa mga love languages mo ang giving. True. Alam mo ba, ngayon ko lang na-realize na pinag-usapan natin ngayon na, oo nga, kasi before, yung inaaral ko talaga, nag-enroll din ako, nag-workshop din ako ng fondant. Parang naisip ko nun, sayang, minsan kasi sobrang tigas din ng mga, yung sugar art, hindi mo naman Oo. makakain, diba? Oo, Tapos, oo. hindi mo na Lalanggamin lang. makakain. Oo. Tapos, hindi ka rin, di ba, don't play with your food. So, hindi din ako masyadong makapractice unless may magbo-birthday, parang ganyan. So, at least yung clay, pwede kang mag-trial and error. With the food kasi, hindi mo pwede aksayahin eh. Oo, hindi mo pwedeng aksayahin, tsaka hindi makakain. Yung ko na-realize Masunog. yan na minention mo. Thank you. Thank you. Wala na, kasi nga binabalikan ko yung mga posts mo and yun nga, imagine mo pati baking ng Kasama rin si Kate sa mga gumawa ng dalgona coffee. So, ibig sabihin talagang, something that will, parang bring out your creative juices talaga. Join. At pinag-aaralan mo, di ba? Grabe, Tita Kate. Pinakagusto mo sa lahat ng mga nagawa mo, kung hindi top 1, top 3, lagi na lang, itong buong season na to, yun ang maririnig nyo sa aking lahat. Kung hindi top 1, top 3, kasi lagi silang hirap na hirap mamili ng isa. O sige, Kate, alam ko kasama ka doon. Unless, baka meron kang talagang number 1 choice, di ba? Ako Maiba lang. siguro, top 3. Ang dami kong mga mahihirap na ginawa siguro yung parang mga nag-require talaga aralin ko kung paano like mga ramen, ganyan. Pero yung top 3 ko, yung number 3 is yung first one, yung ice cream. Kasi parang yun yung unang realization ng dream concept ko na parang, ay, oh my gosh, yung kumakain siya tapos may mga ice cream sa mukha. Yun, natuwa na ako doon yun. Kaya favorite ko siya, very memorable kasi first. Yung second is yung Brazo de Mercedes na for my childhood best friend, shout out kay M. So yung childhood best friend ko for her birthday, siya yung naman ko nakita mo yun, 'di ba? Yung meron siyang Brazo de Mercedes, kumakain siya ng Brazo de Mercedes kasi super nag-struggle ako kung paano siya pagmumukain mukhang Brazo. And for me, Oo. natuwa ako kasi yung feedback dun sa comments, ay akala ko Brazo talaga. So parang Mukha talaga! sobrang kinilig ako dun kasi nga kinailangan ko mag-experiment. Paano ko ba siya pagmumukhaing braso? So, yun. And yung talagang favorite ko until now, na gift ko siya sa mama ko, pero nasa kwarto ko siya. Parang siya, yung figurine na andun lahat ng lockdown memories ni mama. So, nirecreate ko yung chocolate cake na may candy sprinkles na ginagawa niya lagi nung bata kami. Tapos yung mga ginawa niyang pandesal nung nag-start yung pandemic, mga yung mga kutsinta or puto na nabibili before nung bata kami. And basta parang yun yung mga favorite ko kasi parang sabi ko sa'yo pagka-personalized and may mga memories, gustong-gusto ko yun. Oo. Ay, sorry, Ito. may isa pala. Di ba, number 4, shoutout din kay Jel Ibardolaza. Kilala mo from Yeah! Oh my God! I former remember yung ginawa mo. ABS-CBN PR manager. Nasa US na siya. Tapos secretly, nagpagawa siya ng surprise gift for her ate. Pina-recreate nila yung stuffed toy nila, stuffed bear nila nung bata. Madumi na siya. So kailangan ko i-recreate din yung ano niya, yung stains na niya, yung Kaya meron lumang ditong si lumang Jel yun, damit. tama no? Yung pinost mo na picture na marumi rin yung pusang stuffed toy ba yun? Parang ganun. Tapos yun yung time na parang hindi ko na masyado gustong gumawa ng personalized kasi matrabaho. Pero yung nag-message siya sa akin na naiyak yung sister niya doon na parang sobra yung happiness nila. Parang naisip ko, parang may purpose naman pala yung pag-customize ng dolls. So, yun, nakakatawa siya. Kate, ang ganda Favorite din ko nung yun. sa mommy mo. Yun talaga yung, for me, kasi special, bukod
bukod sa napuyat ako for mama, ano siya, yung puro andun lahat ng memories, yung pagiging plantita niya during this lockdown, even before naman. Parang yun, andun lahat nakasiksik yung memories sa isang figurine set. Yung akin, hindi mo favorite. Charot! Ay, ano kasi yung wait Just lang. kidding! Ang gusto ko naman dun sa'yo, hindi man yun ang favorite kasi baka sabihin showbiz yung sagot. Pero yung sa'yo naman, special because yung ring na yan, naisip ko yung doll nung pagkabili ko rin ng ring, kung paano ko gagawin yung doll. Kasi isip ko, di ba queen nga yung theme mo. So naalala kita dun sa Toycon ko binili yung yung ring na yan. Yung ring na ginawa kong crown. So, nabanggit mo yung top 4 favorites mo. Or gawin na nating 5 kasi kasama yung akin. Charing. Pero, kung may chance ka na may gagawan ka, hindi man magpapagawa sa'yo, pero gagawan, or magpapagawa sa'yo, tapos gagawan mo ng clay doll na hindi mo pa nagagawa na, or siguro pwede rin nagawan mo na, pero hindi mo pa nagagawan. Sige, para mas maganda. Meron Top talaga. 3. Sino sila? Top 3. Naku. Ay, bakit? Isa lang ba naisip mo? Isa lang Okay naisip ko. Kasi talagang gagawan ko na siya talaga dapat. Kaya lang grabe din yung requirements for grad school nga na nung nag-a-apply ako. Nasabay siya rin na ang dami nating work that time. Pero si former Vice President Leni Robredo, ito talaga yung Oh! gusto kong gawan. Oo. And nasa to-do list ko pa rin, gusto ko pa rin gawin for her yung clay doll. Kasi sobrang for me, nakaka-inspire talaga yung nagawa niya, yung contribution niya. And gagawin ko dapat to nung campaign season. Pero hindi siya natuloy. Nakita ko naman ang daming gumawa ng clay artists for her. Oo. And siguro lalo rin akong na-encourage. Nakita ko how she took care of everything na binigay sa kanya ng mga supporters niya na talagang accounted for lahat. Naka-document lahat ng mga bigay sa kanya. So parang Oo. yun. Na-inspire ka sana lalo. magawa ko pa rin. Kasi nakita ko sa interviews yung favorite niya na food items. So, yun yung i-incorporate ko sana magawa ko siya. Oh, ay sana tas ipopost ni former VP Lenny, no? Naku, kahit Nakakatuwa. hindi, basta lang sure na ma-receive niya. Okay. Oo. Oo. Alam mo yung gawa mo sa mama mo pa naman parang ang perfect din for her. Oo. Kasi Ayun, pink parang dress yun ganong eh, di ba? concept. Parang ganon. Oo. Babalik ako dito sa kila Jel. Sorry, iba pala yung tinutukoy ko kanina na may posang stuffed toy na Stainy. Ito talaga, stuffed toy talaga nila to, pero ginawa mong clay. So, ginanon-ganon mo na naman to. Pagka sinwipe mo siya, nandun yung actual bear. Wala ba? Ayun, oo. Pero paano yung damit nito, Kate? Yun din talagang pinaint ko siya to look like the Clay pala ito pag zinom. Clay Akala yan ko lahat. tela. Ang ganda. Ay, ang galing. Thank you. So yun. So kailangan mo mag-recreate you need to find ways kung paano mo siya magpapamukhang tela, ganyan. Sinabi ko na ang ganda na nito noon. Pero, yun nga, all the while, ang thoughts ko, stuffed toy ito, tas dinikit mo lang silang dalawa, yung mga pizza, ganyan. Grabe. Ayan nag-comment nga si Pinkshi dito na mas complicated na ang galing. Kasi grabe naman talaga to. I think this is your biggest, no? Yung maraming characters. Biggest yan, oo. Ang daming elements. Grabe, nakakatuwa. Oo, at ang mga baboy. Pag naalala ko, sobrang detailed niyan. Ang ganda-ganda ng mga kalbo. Kaya ako na-update din sa mga podcast episodes mo. Kasi nakikinig ako ng iba-ibang podcast kapag gumagawa ako ng clay. So papakinggan mo rin ito. Updated yung Rewind. Yung Rewind podcast, kasama ko yan sa Puyatan. Yes. Pero sana naman, no, magawa na yung mga Rewind collaterals kasi anniversary na, yung mga clay. So gusto ko yun, Kate. Yung anong tawag dito? Yung phone grip. Marami akong raw materials dito. Gawa keychain din, gano'n. Sure. Sana nga ako meron din yung parang coaster. Ay, kaya lang mahirap yata pag clay yung, I'm not sure kung yung pagkababad sa water, di ba? Kasi syempre. Hindi ko naman gagamitin eh. Yung pa. Memorabilia. Hindi. At saka, pwede sigurong trinket tray, yung parang
Dito Oo. talaga Yung parang yung mga nag-disconnect resin tray, ganun, yung pero mga clay siya. yung mo ilalagay yung mga accessories mo or mga ano Oo. yan, loose items. Ay, Susi. pero alam mo, Kate, magagawan mo na ako ng wine night na itsura ko talaga. May peg O, na kaya naman tayo. yung wine. Ito, yung kay Rick's Custodio. Gusto ko yon. Ayun, oo. Dito Nasa talaga kami to-do nag-usap na mga ipapakomisyon ko. Nasa No? listahan talaga kita na kasi 'di ba naging tradition na yan yearly na ikaw Oo. yung merong doll every year. Okay. So, Yeah, yon ang gusto mong gawan, of course nga, si former every VP Lenny, no? Pero, Kate, ano siguro, what is your biggest takeaway from, being not not just a clay artist in general, but being an artist and eventually nga, pursuing your love for clay art? Because I think this is the most sustained, no, na ginawa Mm, mo. yes, kasi parang ang dami kong tinry, 'di ba? I think ano lang din 'yon. Yun din may lesson din doon na just keep on trying and just keep on trying and sabi nga nila 'di ba laging sinasabi, do more of what you love. Kasi I think we all need a break from our work, ganyan. And ang iniisip ng iba kung ano yung una mong i-try, parang dapat yun na. Pero for me, parang naging process of elimination siya. So, as you keep on trying, nare-realize mo rin kung ano yung hindi mo gusto. So, eventually, it will lead you to what you really want. So, yung sa akin, na-discover ko yung clay art, doon ako talaga nag-enjoy. And then, I think yung natutunan ko rin, everything takes time. So, sa una, mafa-frustrate ka talaga. And sa una, parang pwedeng ma-excite ka na, kailangan ko na lahat ng tools. Pero natutunan ko yung patience. Patience dun sa, okay, ito muna yung gagamitin ko. Pag medyo natuto na ako, saka na ako mag invest ganyan. Yun, and patience talaga. And that, hindi naman practice makes perfect pero practice will lead you to progress, I think. So, Wow. makikita mo naman yung difference nung unang-unang gawa ko, ng mga nasunog ko, yung difference sa kung ano na yung output na bibigay ko nga. So, I think Yes. naman marami pa akong puwedeng i-improve, pero so much better na 'to than when I started. Grabe. And you've come a long way. Sabi nga ni Tyra Banks, you've come a long way. Salamat. So, maraming Oo. maraming Grabe. Siguro yan na rin yung advice na maibibigay mo sa mga oo, gusto na mag-try. be patient. Be patient and never get tired of learning siguro. Kasi sa akin, ang daming possibilities, Kahit na halimbawa painting pa yan or sa clay or any art form, parang ang dami-daming techniques from different people. So, be a sponge siguro and try to learn as much as you can. Kate, may plano ka pa ba mag-take sa mga bagong art? Ako, ang dami ko pang gustong matutunan. Gusto kong matutong mag-crochet, pero gusto ko din talaga mag-oil painting, yun, acrylic Ay, painting, biggest ganyan. na yan. Yan na yung talagang Oo. So, kasi magiging ano ka watercolor, na. oo, nagwa-watercolor ako pero yun, ang dami nating gustong matutunan, Sino ba yung mga oil painters? sino nga, Solen? Si Solen, dito locally, yung mga ina-admire ko yung work na. May mga Leonardo da Hindi yun. Vinci, Oo, ganon. yung, Pablo sorry. Picasso, Sinasabi ko pala yung ganon. mga hindi talaga full-time. Vincent van Gogh. Ay, So, nakatulong nagpunta tayo sa museum. oo. Hindi nag-inspire sa akin. Sabi ko, my gosh, years na yung paintings nila. Oo. Nandun pa rin. So, ayun. Correct. Papagawa akong Sana. painting sa'yo kapag ka nag-painting ka. Lahat Nude. na lang no? Pinagawa. Nude painting. Nude? Gusto mo ba? Sabi nga. Oh, pero yung mga Grabe. ganun. So, ang dami pa. Ang dami ko pang gustong matutunan, actually. So, Kate, saan nila pwedeng makita yung mga artwork mo and where they can message you if they want to have it, have a commissioned art from you? Soon I'll be I'll be opening the slots for commissions ulit. Pero for now, on hold siya because I'll be entering grad school. Pero you can check out my work at Kate Adahar. Kate.adahar Ah. sa Instagram. On. Kate God. Adahar lang ba? May dot Kate nga. Adahar. Kate.adahar. May difference nga ba yun? Yun, Meron. Kate.adahar.
sa Instagram. So, dati siyang slice of cake kasi. So, parang naisip ko lang mas personal na kung pangalan ko na talaga yung gamitin. So, Kate Adam. Tama naman. Ang dami mo ng pinagdaanan, and with that, I am so happy for you and so grateful because you said yes and you shared a piece of your passion project or baby dito sa Rewind, a Throwback Podcast. And thank you for being part of our first anniversary. And I'm really excited. Happy anniversary, Jim. Sobrang nakaka-proud din na in 1 year, ang Bilas dami na, kong pinaplano lang natin to sobrang dati, di ba? sobrang na-enjoy ko. Parang sobrang consistent mo. And thank you din for supporting my art. Of Ngayon ko lang course. na-realize, ngayon ko lang 'to nakuwento. Ngayon parang may kwento rin pala yung passion project. So thank you, thank you. More power to Rewind, my my favorite podcast ngayon, 'di ba? Nakaabang Yes! ako every Saturday. Thank you Naliligo so man much. sila Samahan kasi mo ng wine para ma-fulfill ang purpose, ang peg. oo nga naman. Yeah. Sige, thank you, Jim. Yeah. Thank you so much, Kate. And sa lahat ng listeners natin, thank you also. And with that, i-follow nyo kami sa aming social media accounts. Facebook, Twitter, and Instagram. Hanapin nyo ng Rewind a Throwback Podcast. Iba-iba kasi yung handle. But of course, lalabas naman yan. Just spell it out with an E in the middle of N and D. So, Rewind. Ayon. And thank you everyone sa inyong lahat. Have a great night sa inyong lahat and enjoy your wine night with your friends, your family. Kung kanina naman kayo nakikipag-wine night with us dito sa Rewind a Throwback Podcast. Bye everyone and have a good night and stay kind.